Hello mga ka-senior! Today we are exploring the municipality of Balod Masbate. Pupuntahan natin ang kanyang mga hidden attractions. So pupunta tayo sa kanyang mangrove forest at pupunta daw tayo sa isang rancho at tayo magpe-play ng cowboy. We'll be doing cattle herding and probably horseback riding at iba pang pwedeng gawin sa rancho. At marami pa tayong iikutin at ipapakita namin yung lahat sa inyo. So tara na! Samahan niyo ako as we explore the hidden attractions of Balod Masbate. Let's go! So they have 8 of the 40 known mangrove varieties in the world. So maganda. Ito yung composition nila. Here we are. Sir Chris, Sir Edison. So magtatayin kami ng mangrove. Ito po ang inaantay niyong bisita na pinaghandaan niyo. Sana ma-appreciate nila kung gaano kaganda ang bagong tuklas nating kayamanan ng Barangay Danao, which is our Danao Mangrove Eco Park. Conservation and protection of the 15 hectares of Danao Mangrove Eco Park, but at the same time, we are planning to open it for tourists. Mayroon tayong 8 species of mangrove plants. And mamaya, yan po ay i-discuss sa inyo ng ating membro. And out of 20 municipalities in the province of Masbate, only Balod na lang at dito sa Danao and Batuan ang mayroong espesye ng bantigi plant na ginagawang bonsai plant. Dito yung matatagpuan sa Barangay Danao. Mamaya siguro ang kayak natin pwedeng masakyan nila kung may gusto. At sinuportahan yan ng ating port. Tapos bali yung ano niya, yung roots niya, ito yung roots ng pagkakat. Tapos galing sa roots na to, doon naman tutubo, sibol yung dahon. So magiging hindi naman siya. Kaya itong mga to, pag once na nakuha ito yung magiging punot ng pagatpan. Tapos ito rin yung ginagawang cork. Yung sa champagne na pang sara. Ito yung original talaga. O yung sa ano, yung sa termo. O ito din yung original na ginagawang pang takip. Itong maliliit. Yung maliliit yun ang sa miyape, tapos yung malalaki yun ang sa pagkakasabat. Naglalakad na tayo sa mangrove forest. Lagi kami sumasama bago pag may pupunta dito. Balik yung bakhaw. Ito yung pinaka-popular. Usually pag sinabi natin na mangrove area, bakhawan lang. Bakawan lang. So bali kanina, di ba, naituro ko yung ano, kung saan
tumutubo yung pagatpat at yung miyape. Dito naman yung bakhaw, ito yung tumutubo niya. Oo. Once na nahulog siya, diretso siyang tutusok sa lupa at dito lalabas yung bagong dahon. Bali yan yung itatanim ninyo. Gano'n na katanda itong mangrove forest na to? Matagal na po ito sir, pero halos hindi ito, but naturally grown lang talaga. So wala kayong reforestation pa ng mangrove? Hindi nyo pa? Paunti-unti. So ngayon pa lang nag-umpisa? Pero halos buong ano is, kailangan niya bawasan din eh. Ilipat sa ibang area. Kagaya ng, halimbawa yung mga ganito, pinapatanggal ko sir, pinapalipat ko. Oo. Para hindi maharangan yung daanan ng tubig. Kasi once na tumubo to, dadami na naman siya, liliit yung daanan ng tubig. So dapat ilipat siya. So nabanggit nyo may 8 varieties of Opo, mangrove. may 8 po. As So, per the latest assessment ng DNR, So lahat yun is naturally grown. naturally grown. So wala kang intention to introduce other mangrove varieties because there are 40 mangrove varieties in the world. Maghahanap kami ng mga seedlings, Yes. propagules, na pwedeng maka-adapt pa sa area namin dito. And this water flows out to what portion ng dagat? Doon sa palabasan, nasa ano din tayo, may beachfront pa ito actually. May beachfront to. May beachfront ito actually. So anong naging advantage sa local community ng mangrove? Bali, during na magkakaroon ng typhoon, every after typhoon, dito halos kumukuha ng pagkain yung mga tao. Anong mga nakukuha ang mga pagkain dito? Yung mga shells, alibasag, Wow! Matitikman ba natin yan? Joke. meron Hindi, wag na. Hindi, okay. How would you know if it's a male mangrove and a female mangrove? may may babae at saka lalaki na bakhaw. Ang daanan ng tubig. Kasi pag once na pinasok niya ng pinasok, mawawala yung daanan ng tubig. At yung tubig, maghahanap ng ibang madadaanan. Masisira yung yung original na river niya. Hindi lang mga yaman dagat ang natatapuan sa mangrove forest, kundi mga ibon. Maraming mga varieties ng ibon dito. Meron dito yung local name, talabong. Talabong. Tulabong. Tulabong. Wild peacock. Wow, makakakita. Sayang. Ang dami palang mo. Tayo dito sa wild ducks. Yan. Yung wild ducks naman is from Danao Marsh. And wild pigeons. Yun yung Philippine duck na endemic sa Pilipinas. Wow. Dito Yung lang. sana sir, yung Danao Marsland, kung hindi siya ngayon dry, we could proceed there. But Wow. since it's very dry because of Very, summer, kaya we could not see its Sayang. swamp area. Wherein, madam, yun ang sinasabi ko sa yung source ng raw mat ng Lampacanay leaves. Yung Danao Marsland. So, dalawang potential ng Danao. Mangrove and Marsland wherein yung pinopropose namin na OTOP, one town, one product, which is bukad leaves. Mamaya makikita nyo yun. Actually, yung garland nyo is made of bukad leaves. wow. Bernage at quinine para maganda yung quality. And then kung ano siya, habitat siya ng Philippine duck, ilan na lang sa buong Pilipinas ang area sa may Philippine duck because nawawala na siya. So you have to protect that. Yes, sir. It's one of the project of the MENRO to protect the habitat as well Of the Philippine duck. the wild. Yeah, wild Philippine duck, yes. May actually may ano na yon, may assessment na yung DNR tapos ongoing na yung proseso kung paano siya maging protected area. Wow, okay, good. That's good. Litog daw to, itong local shell. Dito lang nakukuha sa mga gilid-gilid. So baka may mga tamilok tayo na hindi pa natin nakikita. Pwede namin tikman ngayon. Ito katabi ko yung volunteer. I am just your PA ngayon ha, Sir Joseph ha. Nung mga taga rito dahil napakaganda ng kahoy nito. Marami na. Years ago, talagang may ano na yung barangay pagbawalan. Ito kasi napakagandang panggawa ng tinapay. Yung kahoy nito. Mo muna, kuya. Dito ma'am, dito ma'am. Teka lang po, pipicturean lang natin. Pero nung di ba sir, protection din to for... Medyo ma'am, medyo malayo pa. Sa bansa hindi na enjoy ang medyo may trip.
Natanim sa mangrove. Yan, yun yung pinaka-seedling nila. Tuloy pa rin ang ating paglalakad. Ang linaw ng tubig, oh. So sir, lalo na kapag lumaki na yung tubig sir, ngayon talaga. Gusto pala maligo dito. Diyan yan sir, malapit na yung sinasabi na talagang nasa labas na siya, dyan pasok ng tubig papunta rito. Okay. Ito sir yung dampalit. Dampalit. Dampalit na tanim. Mm-mm. Na pwede siyang gawing salad. Dati, ang common knowledge sa mga taga-Danau is pang feeds lang siya sa baboy. But later on, alam na namin ngayon na ito pala ay pwedeng gawing salad. Just like guso and seaweeds. Wow. So, tignan natin yung mamaya. Ito yung dampalit. Tayo ng mangrove dito sa Barangay Danau. Danau Mangrove Forest dito sa Balud. Balud. At hopefully, in 10 years time, ito yung isa sa pinakamalaki. Dahil malaki yung nagtanong. Okay. Tandaan natin ito. Okay. Pwede na yun. So, itatanim natin. Okay. Yan. Lumaki ka, dapat daw kinakausap yung lumaki ka, malaki at maging bahagi sa proteksyon ng mangrove forest. Salamat. See you. 10 years, ibalikan. So, pumapasok na tayo sa loob. Shortcut. Ito na yun. Yan na yung so, dumadaan tayo sa loob ng mangrove forest. Yan. Nakakatuwa at ito ay napapangalagaan ng mga lokal sa Danau. Dahil ito ay napakalaga sa biodiversity ng isang lugar. Ito ay habitat ng mga yaman dagat. Hindi lang yaman dagat kundi pati mga ibon at iba pang mga creatures. And then ang mangrove also ay nagpo-protect pag may mga bagyo at malakas na hangin. And also kinokontrol niya yung salinity ng tubig. Siya rin yung nagbabalanse ng lugar. Siyempre, magiging isa din siya magandang potential na tourist attraction pag naalagaan mabuti. Ano yung variety ito, kuya? Alipata. Alipata. Ang local name niya is alipata. Ah, okay. Tapos ano siya, may dagta siya, tapos poisonous yung dagta niya. Ah, poisonous. Oo, ba't hinahawakan mo? Wala man dagta. Pag once sa pinutol mo, doon lalabas yung dagta. Gusto mag-poison, pwede. Tabaw. What's it in Tagalog and in English? Hari sa ano ko, may kodigo ako. Tabaw. Local name is Tabaw. Tabaw. Yan. Dami. Sa mga tabing dagat, tumutubo talaga yan. Ito yung bantingge, napakamahal na bonsai niya. Na? Opo, sir. Ginagawa siyang bonsai. So can we get some para itanim natin? Bawal. Live natin, take natin but pictures. Eh, paano yung nagagawa ng mga This is how nature works. Sinusundan na tayo ng high tide. Yan, nakikita nyo, unti-unti pumapasok na yung tubig. Dahil magtatanghali na, tataas na yung tubig. Yan o. Kasunod natin ang pagpasok ng tubig. Bantigi oh. Grabe, ang lawak, ang lawak. Ito yung bantigi. Yan, yung ginagawang bonsai. Ang ganda niya, no? Yung dagat dito, punong-puno ng aroma tree. At tayo ay nakaharap sa Sibuyan. So, on a clear day, makikita natin ang Mount Giting-Giting dyan. Kaso ngayon hindi natin kita Mount Giting-Giting. Yan. Ilang po. Buko juice. Mga babae.
Actually, we went to a Pero ano po yung raw material? Bukado. So ate, ano po yung ginagawa natin? Ano po to, placemat. Placement. Pero ano po yung materials na ginagamit natin? Ang materialis po namin for local na tawag dito sa amin sa Danau ay bukad. Pero Bukad. yung sa pang-export po, ito po ay lampakanay. Lampakanay. Pero saan nagkagaling yung bukad na yan? Dito rin po sa amin sa Danau. Paano nyo pinaprocess yan? Pinatutuyo nyo muna bago nyo? Hina-harvest po namin, tapos pinapatuyo siya. Ganyan na po pagtuyo na. Ganyan na pagtuyo. Opo. Tapos ang isang bundle, ganun po kalaki sa nasa tabi. Okay. Yun naman po yung dinideliver namin sa mga exporter. So, gaano katagal patuyuin? Depende po sa init, merong 4 days lang, may 5 days. Pero pag hindi naman po talagang 1 week siya before mo i-bundle. Kasi pag hindi maganda ang pagkakatuyo, nagkakaroon po ng moist, doon siya nagagabok. So, ang yan po ay placemat yung ginagawa nyo. Opo. Pero may mga iba po kayong design like yung mga bags, mga Opo, yung meron din lagayan po ng kami. basket. Ayun, ito po yung products namin. Ito yung sample ng Yan placemat. din po nasa liig ninyo. Gawa na rin po namin yan ng mga nanay. Okay. Ano naman ito? Ano po ito? Binibili po namin sa Bicol kasi may buyer po kasi na gusto may design. Okay. So, ito yung placemat sample. Yan. Ganyan pala pa nagawa. How much yung price, ma'am? Ito tayo sa Palani Beach Park, Ocean Park Resort para makita raw ang napakagandang puting buhangin ng Palani. Ganda ng beach. Ganda ng tabing dagat. Napakaputi ng dagat. Destination Adventure Farm. Magpapareserve pa rin ako na. Dito sa we will be doing some cattle herding at saka horseback riding. Sabi this about 58 hectares and merong about 80 heads of cattle. At syempre medyo because this is a grazing ground, so medyo dry at summer, so medyo fire. So medyo nakakapahinay. So nakakadrill ng utak yung delay. Yung may idea ka tapos hindi mo may mga baka.
natin, nasa Masbate tayo at ito talaga ang cattle capital ng buong Pilipinas. Ito na yung mga baka. May mga baby pa, oh. Okay sila. Picture sila. Ito na pero. Picturean ko na kayo pe. Smile na. Dito. Smile. Smile na. Doon kayo, doon. Doon dami. May cowboy talaga, yung bata cowboy. Uy, uy, uy. Ito naman wag yun. Okay. Yung kaso hindi ko paano inaano ng bata. Ayan. Tuwa. Ayaw niya. Jeda! Jeda ba? Ano? Jeda! Dito, Jeda! Pat, panala na siya. Itra sa akin. Ayaw na nila pag sa kamay. Kumakain sila ng asin. Bakit sila kumakain ng asin? Para may lasa yung pagkain nila. Ah, okay. Alam, may maliit dun mo. Oo, nga, baby. Oo. Ayaw na nila. Ayan. Pero na kumakain sila ng asin. Sige nga. Kinakain nga sa kamay ko. Ayun na kinakain sa kamay ko. Sige lang po. Kain ka. Uy, kinakain niya sa kamay ko. Ang asin, no? Nice, baka. Hindi ko kasalanan na. Ah, kakatuwa sila, oh. Ito, kain pa kayo. Kain pa kayo, mga baka. Ito sa kamay ko. Ito. Baka bumang. Kablutin mo na lang ako. Hello, baby. Hello, baby. Baby cow. So, kasama natin ang mga baka at pinakakain natin ang cereal. Pero palang pakain natin. So, huwag lang masyadong lumapit dahil lalo na yung mga sungay. Yung pala yung ano, yun yung mga toro. Mga ilang taon na yung mga kuya? Ano, ilang taon ba yung binibenta? Dito, minsan. 7 months binibenta na. Ang baka ba isang beses lang na anak sa isang taon? Isa lang ang anak nila. Ah, okay. Wala, marami yung tutulungan pa. Kapag, ano yan? Kapag hilahin mo ka, hilahin mo ka. Saan ang break? Sige. Palakarin na. Igagay ka niya, Dar. Ayaw mo sa punutan mo. Ah, sige, palakarin. Ganyan mo, Sir Darin, yung paa mo. Yan. Ganyan. Para hindi ka matapon.
Parang lipat lang kabayo sa'yo. Parapin dito, parapin. Para makita yung kapugian ni Sir Darren. Ano pangalan? Zelen Adventure Farm. Hi folks! Hi folks! Nandito na tayo sa Celine Adventure Farm dito sa may... Panabigan, Balod Masbate. Balod Masbate. So, if you have time, pwede kayong pumasyal dito at enjoy natin ang cattle herding. Pero wag daw lumapit. At horseback riding. Hindi lang tayo makasakay, baka tayo. Mabigat kasi tayo. So, ngayon, enjoy natin ang view dito. Ang ganda ng araw. Ang ganda dito sa Balod Masbate. Let's go! Tuloy lang. Ulitan na. Buko juice muna tayo after tumabi sa kabayo. Saka mabigat na si Angel. Bibig ka? Suman, ano? Kalamay. And then may mga suman. Sabakik. Parang do it yourself para lang daw makawin ka. Sila na this is going to be the new municipal hall of Balod Masbate. Settembre, sabihin na. Settembre. Ang ganda ng beach. Ang ganda ng lugar. Hello. Na-intriga, ano yung sabihin ng Settembre? A place to relax. Wow! That is what? French. Oh, French. Sa ambience. Pero super happy ko. Marami na accomplish. Nangyayang pa kami ng thank you. Si Jeddah! Ganda. Ganda ng dagat. Napakapayapa. So welcome to Settembre.
A place to relax daw in French. Nakaka-relax naman. And it's located in Panubigan. Ibig sabihin water source. So, ganda naman ang dagat. Yan, tingnan nyo, puting-puti. In the middle of a motocross rally dito sa Balod. Very happy to see yung crowd talagang nag-enjoy sila sa kanilang mga paborito. Tsaka because yung mga participants sa pagkagagaling nila talaga. It's very hard to believe na nasa bali tayong bayan ng Balod at ganitong ka-exciting kanilang mga ginawa during the fiesta sa pag-umaga. So nakikita pa natin yung mga revista as they drive through the court. Nagagawa lang pala daw dito sa Balod. I think it's going to be an annual event para lalo pang ma-inspire yung mga motocross participant dito sa Balod.
iwasan balod, magpaumagat na. Sa pangumaga, galing na, magkilas sa yaman baraga. Sa pangumaga, halos na, minsan na problema na mabuka. Mabuhay ako tanong na maiba-iba. Mag-ingat sa yaman baraga. Sa pangumaga, tapos na, limutan ang problema na mabuga. Mag-irisan kita, tanda sa Diyos, magpasalamat. Saria kaya anihot Tubos na yan sa kadal, nagdapat tulog na kakan, aniyahan, ang nakuha. Hanggang sanggang kaasa, sa pangumaga,
Hello mga kasenyor, we just pack our bags and we are ready to leave Balud, Masbate. It has been a very hectic 6 days dito sa Balud, Masbate kung saan we were able to witness and experience the Panggumagat Festival. Probably one of the most authentic at saka makita mo heartfelt na festival na makita mo yung effort sa binigay ng mga participant. Other than participating in the Panggumagat Festival, ang dami nating inikot sa Balud, Masbate. Una-una na, pinuntahan natin ang kakaibang mangrove park sa mangrove forest sa Danao. So, nakita natin na meron lang 8 variety of mangroves. Also, sinabihan din tayo na sa Danao meron ding marshland kung saan makikita natin ang Philippine Walduck. After that, pumunta din tayo sa Celine Beach Resort at saka Adventure Farm kung saan nag-play tayo ng cowboy. We did cattle herding at saka hindi na lang tayo sumakay sa kabayo, natatakot tayo dahil baka tayo swagin na kabayo. But we had fun having our photos taken with the horses. So after that, pumunta rin tayo sa iba-ibang beaches kung saan kumain tayo ng masarap na lunch. Pinuntahan din natin ang bagong munisipyo ng Balud na bubuksan na soon, apakalaki niya. And also pinuntahan natin ang kanilang Immaculate Conception Church na itinatag noong 1951. At na-meet natin si Father Bendibil, ang kompositor ng Panggumagat Festival song. So also, dahil gusto na natin mapanood uli ang Panggumagat, at inimbitahan natin sila dito sa may Rafaela Resort para for the last time mapanood natin sila habang nagpe-perform yung banda na Millennium Band at ang mga Panggumagat dancer na nagpe-perform ng Panggumagat dance habang nanonood tayo ng sunset. So ang pinakahuli natin ginawa is nanonood tayo ng Miss Balud sa may bayan, although hindi natin natapos. I'm sure magagaling yung mga nanalo dahil nakita natin. Gaganda pala ng mga babae dito sa Balud. So it has been a wonderful 6 days dito sa Balud and ang dami nating napuntahan. Hindi pa natin binabanggit yung Hintutolo na isa pa sa mga hidden gems dito sa Balud. So kung kayo may time, puntahan nyo na ang Balud at marami pa kayong madidiscover dito. So with that, I'd like to thank you very much for watching this vlog. Travel while you can. Until the next vlog, see you soon.